Hello guys, welcome back. So guys, kumusta kayong lahat? Sana maganda ang takbo ninyo sa video ngayon. Mag-trade tayo dito using one price strategy. Okay, so let's start this video now. Okay, but before we continue with that, gusto kong sabihin sa inyo, look, I am not giving you any advice to get into trading or to trade. Here is a very risky platform. When you trade here, you can make profit, but you can also incur exclusively at ang video ay lugi. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako mismo ang kumukuha ng mga trade na ito at maingat na ipapakita sa iyo ang sarili kong detalyadong pagsusuri. Kaya nang walang karagdagang ado, opisyal na nating simulan ang video. Okay, mahal kong mga kaibigan, una sa lahat hayaan mong tingnan kong mabuti ang chart dito mismo. Kasalukuyang bukas ang aming ND chart, kumpiyansa kaming kukuha ng trade na eksaktong $500. Suriin muna natin kung saan tayo maaaring mag-trade dito. Malinaw mong makikita dito na ang pangkalahatang trend sa market ay talagang umuusad pataas kaya mag-set muna tayo ng crucial level dito kung saan talaga dapat natin itakda itong importanteng level na ito sa market bumaba sa lower side. Okay, kaya kukopyahin ko ito at maingat na ilagay dito. Consequently, makikita mo na bago umakyat pataas ang market ay una itong bumaba at pagkatapos ay nasira ulit pataas at nagkaroon na naman ng specific na flag kung ano ang mangyayari ngayon, kung ano ang magiging flag na iyon. Pataas o pababa kaya kahit kailan at saan man ito masira ang market ay tiyak na gumagalaw ng naaayon at karamihan sa mga pagkakataon ay malaki ang kilos nito pataas. Pagmasdan nating mabuti kung ano ang eksaktong nangyayari dito o sige mahal kong mga kaibigan at manonood kaya't magpapatuloy tayo sa paglalagay ng isang kalakalan dito. Gusto ko talagang isaalang-alang ang pagkuha ng isang pataas na kalakalan ngunit talagang gusto kong lubos na maingat na pag-aralan muna natin ang merkado upang maging kumpiyansa. Particular market situation or not, no problem if the market comes up a bit around this level so we can trade. Wait lang tayo. Okay, so let's see if the market break this trend line on the downside, then we'll see we can place a trade for one downward move here, then what will we do? Alright everyone, let's just wait patiently. Okay guys, so right now the market is obviously coming downward with a little bit more momentum. So tulad ng malinaw mong nakikita dito sa mga chart, bumaba ang market kaya lubos akong naniniwala na may mas maraming selling pressure na nangyayari sa mismong ito. Kaya guys, batay obserbasyon, kumpiyansa akong naglagay $500 kalakalan, tina-target nagbebenta, okay? Kahit aking kalakalan inilagay mas mataas kaya ako maglalagay pang kalakalan. Kaya ngayon ay ayos na, ang ating pulang kandila ay mabubuo. Kung mangyari ito, ang ating kalakalan ay maaaring maging kumikita. Ngayon, tingnan nating mabuti ang ginagawa ng market. Sa huli, mararanasan ng market ang pagbebenta dahil nasira ang trendline natin. Bababa ang market para hawakan ang level na ito at isang pulang kandila ang maaaring mabuo. Kaya guys, matiyaga tayong maghintay at maingat na pagmasdan ng eksaktong nangyayari. Sinadya kong maglagay ng isa pang karagdagang trade sa upside dahil sa kasamaang palad ay nakagawa tayo ng tamang-tama para sa red na pagpasok. Dapat ay mali ang pagpasok natin. Kaya naglagay ako ng isa pang trade na gumagalaw pataas. Lahat tayo sandali at matiyagang maghintay. Okay guys? Tulad ng malinaw mong nakikita, merong isang makabuluhang posibilidad, isang natatanging pagkakataon ng isang pulang kandila na nagpapahiwatig ng pababang trend na nabubuo sa chart. Kailangan nating maingat na subaybayan ang pag-unlad na ito, kaya naging pula ang kandila dahil sa huli naming pagpasok, nawalan kami ng isang trade dito pero ang upper trade namin. Kaya tingnan natin ng mabuti ang GBP USD. Sa GBP USD, maaari tayong magtakda ng isang antas at maaari rin tayong magtakda ng isa pang antas. Nag-aalok ng kumpletong pananaw. Ang merkado ay gustong pumunta sa direksyong ito at hawakan ang antas na ito kaya nakakuha kami ng malinaw na signal. Ngunit kailangan nating isaalang-alang ang lakas ng umiiral na kalakaran. Kung nauunawaan natin iyon, maaari tayong kumuha ng mahusay na kaalaman sa kalakalan. Kaya kung ito ay isa sa aming malakas at makabuluhang antas, ito ay solid at maaasahan. Tingnan mo, tiyak na tumaas ito, ngunit kung magbibigay ito ng isang tiyak na breakout dito mismo, kung gayon maaari nating isaalang-alang ito. Otherwise, I won't consider it a green candle. It's a red candle if the market stays below here. That's fine guys. I've placed 2 downward trades. Alam mo na kung bakit ako naglagay ng trade dito para sa downward direction. Ito ay isang level and it's a very strong level. If you look here, it's fine. One solid doji has formed this thing for a downward move. Ang kasalukuyang kandila ay hindi berde. Ang particular na antas na ito ay kumakatawan sa isang malakas na antas ng pagsuporta. Ito ay talagang isang napakatibay at makabuluhang antas ng pagsuporta.
Ang market sa simula ay dumaan sa puntong ito pagkatapos sinundan ang paggalaw nito at ang pangkalahatang market ay malinaw na gumagalaw sa pababang direksyon kaya ito ay isang mahusay at maaasahang antas. Kaya isaalang-alang ang pulang kandila. Matiyaga tayong maghintay. Ang pulang kandila ay maganda. At eksakto tulad ng inaasahan, maghintay tayo. Kaya ito ay isang malakas na pulang kandila na malinaw na nabuo dito. 3, 2, 1. Kaya inilagay namin ang kalakalan sa eksaktong antas na ito. Inilagay namin ang kalakalan sa partikular na antas na ito. Kung ginusto natin, tiyak na naghintay tayo ng kaunti. Ang isang magandang antas ay narito sa itaas ng kahon na ito. Kung may pagsasara sa itaas at inilagay namin ang kalakalan, ito ay mabuti. Ngunit kung may pagsasara sa antas na ito, maaari itong maging pulang kandila o maaari tayong maglagay ng trade para sa pababang hakbang. Binuksan ko ang chart ng GBP-JPY. Sa pares na ito, malinaw na nakikita natin ang isang makabuluhang antas. Ito ay medyo maganda. Obserbahan dito na isang kilalang berdeng kandila ang nabuo at pagkatapos ay isang natatanging pulang kandila. Ang pulang kandila ay magiging maganda ang antas nito. Isang pulang kandila, hindi natin masasabing sigurado, ngunit malaki ang posibilidad na mabuo ang pulang kandila. Kaya kung ang merkado ay maging berde, kung ang merkado ay tumaas ng kaunti, tiyak na babawasan ko ang isang kalakalan. Okay, tiyak na maingat akong naglagay ng 2 trade dito para sa isang makabuluhang pababang paglipat. Sa eksaktong puntong ito, mayroon tayong ideya na maaaring samantalahin iyon ng isang pulang kandila. Okay, gumawa ng green candle form dito. No problem overall, siguradong kumikita kami dito. Everything is looking good. Kung magkataon tumaas ang merkado, tiyak na isasaalang-alang ko ang pagkuha ng isa pang trade para sa pababang pagkilos o marahil kaunti pa. Kung ito ay dumating sa particular na antas o kahit medyo mas mataas. Okay guys, talagang mayroon akong maingat na naglagay ng 2 trade dito particular para sa isang pataas na paggalaw. Ang nakaraang kalakalan ay random tapos mabilis. Hindi natin dapat ginawa, okay lang. Ngayon kumuha ako ng berdeng kandila dahil ang nangyayari ay sa antas na ito nangyari ang pagbebenta. Dapat ay mayroon ding nagbebenta sa kandilang ito. Ngunit walang nagbebenta dito. Sa tingin ko kung may magtitinda, sa mismong kandila ito nangyari. Dapat may magandang pulang kandila pero wala namang pulang kandila dito, di ba? Nangangahulugan ito na magkakaroon ng breakout dito at ang market ay uusad. Kaya dahilan kung bakit nag-apply ako ng psikolohiya at naglagay kalakalan salita. Kaya guys, makikita nyo dito. Naging profitable na ang trade natin dito. Sige guys, okay. So now I'll check some more charts here. Tignan natin ang GBP at let's check USD din. Whenever you want to find a level, you need to see that when the market forms green candles, it reverses. As you can see, 1 green, 2nd, 3rd, 4th, 5 after that red candles. This pattern indicates a significant level. I carefully marked this significant level, and now I've marked this very important level here. Based on these observations, we can confidently consider initiating a buying trade. Okay guys, ngayon lang ako naglagay ng isang malaking sandali para bumili ako ng husto dito. Guys, tiwala ako dito. Ito ay talagang magiging isang berdeng kandila na mabubuo dito. Kung maingat mong titingnan ang label na ito ay malinaw na nagpapakita ng 1, 2, 3 at 4, eksakto tulad ng dati kong binanggit. 1, 2, 3, 4, 5 magkakasunod na berdeng kandila, pagkatapos noon ay isang pulang kandila ang bumubuo na kumukumpleto ng pattern. Ngunit ang nangyayari dito ay ang kabaligtaran na senaryo. Kung ililipat namin ito ng kaunti pababa, mapapansin mo na ito ay bababa sa antas na ito at mapapansin mo na ito ay bababa sa antas ng merkado. Upward, okay, so this will kind of act as a support area. A support area is where buyers enter the market. That is why we put a trade here for 1 hour. So let's maingat na pagmasdan guys. It could potentially be a green candle. Talaga kahit ano ay maaaring mangyari sa dinamikong market na ito. Ito ay tiyak na magiging berde. O sa huli ay makikita na rin ng ating pasyente ang paghihintay sa ibaba ng ating mga pasyente. Kasalukuyang pumping na may makabuluhang momentum. Okay, kaya ito ay sa katunayan isang napaka-pinakinabangang kalakalan para sa amin. Tulad ng malinaw mong nakita, tahasan kong sinabi sa iyo na sa tuwing talagang gusto mong masusing pag-aralan ang merkado, palaging tingnang mabuti ang partikular na antas kung saan binaligtad noon ng merkado ang direksyon nito. Pagkatapos ng mahalagang hakbang na iyon, talagang kailangan mong maayos na i-set up at masigasig na pamahalaan ang iyong mahahalagang antas ng suporta. Pagkatapos kailangan mong maunawa ng signal dito. Kung hindi mo maintindihan ang senaryo ng candlestick psychology, hindi ka makakapag-trade kahit alam mo ang support at resistance. Ngunit hanggat hindi mo naiintindihan ang stick psychology, hindi mo maiintindihan ang bagay.
Kaya kung ano ang mangyayari ay sa sikolohiya sa tuwing ang merkado ay hindi matugunan ang isang puwang, ang merkado ay humipo sa antas na iyon upang matupad ang puwang. Then the market goes to that level kasi may mga buyer or seller na nakaupo doon. Kinurot nito ang mga nagbebenta o mamimili at ano ang ginagawa nila doon. Nagpapa-activate sila doon dahil sa tingin nila okay, dumating na ang merkado at pagkatapos ay unti-unti silang nagiging aktibo. Pagkatapos ang pagbebenta ay malapit ng mangyari o isang bagay ay malapit ng mangyari, ang mga nagbebenta ay nagiging aktibo. Kaya noong una, hindi malinaw kung nag-iinarte ba sila. Unti-unti kapag nag-stabilize ang market at nag-stretch, tapos biglang may downfall sa market. Kung ito ay sa downside, ang drop ay mas mababa. Kaya ito ang ilan sa mga senaryo na nauugnay sa sikolohiya at sikolohiya sa merkado. Sige, kaya ayun guys, sana nagustuhan mo. Kung nasiyahan ka sa video, mangyaring i-like ito. At kung bago ka sa channel, subscribe. Thank you guys for watching. Bye!